Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Araw ng kapistahan, araw ng Poong Jesus Nazareno. Kaya palakpakan muna natin ang ating mahal na Senyor. Taon-taon, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Taon-taon, tayo ay nagtatraslasyon o nagpuprosisyon. Taon-taon, inihahatid natin ang Nazareno pabalik sa kanyang dambana dito sa Quiapo. Taon-taon, sumasalya at ang lubid ay hinihila. Taon-taon, bitbit natin ang kanya-kanya nating mga intensyon at panalangin ng ating samo sa Diyos, sana dinggin. Taon-taon, ganito ang deboto tuwing ika-9 ng Enero. Tanungin mo nga yung katabi mo, andito ka ba taon-taon? Sino ang nandito taon-taon pumalakpak? Kung wala ka dito taon-taon at nandito ka ngayon, simula na ito ng iyong taon-taon. Sapagkat ang paalala ng Salmo Responsorio, hindi malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kung bakit ka nandito, gawa ng Diyos. Hindi mo gawa. Dahil kung gawa mo lang, wala ka dito. Bakit ka makikipagsiksikan? Bakit ka pipila ng mahaba? Kung bakit ka nandito, ay dahil gawa ng Diyos. Kaya hindi mo yan kailanman malilimot. Sabi mo sa katabi mo, sa isang taon, andito ka pa din. Taon-taon. Taon-taon tayong magdiriwang ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Dahil ganito ang tunay na deboto tuwing ika-9 ng Enero. Pero ang totoo, hindi lang tuwing pista,
ng Nazareno, ganito tayo. Dahil ang deboto ng Poong Jesus Nazareno, araw-araw ginagawa ang lahat ng ito. Hindi prosesyon o traslasyon ang tinatahak araw-araw, kundi ang pang-araw-araw na hamon ng buhay. Hindi lubid ang hinihila, kundi ang mga dalahin sa buhay. Yung parang kinakaladkad mo ang sarili mo araw-araw. At hindi andas ang sinasalya, kundi ang mga mabibigat, kasama na ang mga pabigat sa buhay. At hindi lang ting unang pagbasa, lahat ng mga Israelita na inip sa pasikot-sikot na paglalakbay sa disyerto. At sila'y nagreklamo. Ang kanilang reklamo, hirap na kami. Pagod na kami. Para kaming pinapatay. At ang kanilang reklamo, nagugutom kami. Nagugutom kami at walang makain. Alam nyo, sa totoo lang, hindi totoong walang makain ang mga Israelita. Meron. Binibigyan sila ni Moises ng mana araw-araw. Yun lang, nagsasawa na sila. Hindi ba? Kung araw-araw kumakain ka ng tinapay, hindi ka ba magrereklamo? Kung araw-araw ikaw ay nahihirapan, hindi ka ba dadaing? Kung araw-araw ikaw ay parang pinapatay, hindi ka ba magagalit? Ganyan ang mga Israelita. Akala nila sila'y pinapahirapan. Pakiramdam nila sila'y pinapatay dahil pasikot-sikot ang kanilang ginagawa sa disyerto. Pero hindi ganyan ang isang tunay na deboto. Dahil ang deboto ng Poong Jesus Nazareno, hindi mareklamo. Tanong mo nga sa katabi mo, mareklamo ka ba? Nagrereklamo ka ba na masikip? Nagrereklamo ka ba na mabaho? Nagrereklamo ka ba na mainit? Nagrereklamo ka ba na mainit? Ang tunay na deboto ng Nazareno, hindi nagrereklamo. Alam mong mainit sa Quiapo. Alam mong mabaho sa Quiapo. Alam mong masikip sa Quiapo. Pero dahil ikaw ay deboto, hindi ka nagrereklamo. Ganyan din sa buhay. Ang tunay na deboto, hindi nagrereklamo kapag nahihirapan. Hindi nagrereklamo kapag nasasaktan. Hindi nagrereklamo kapag pakiramdam nila sila'y namamatay. Dahil ang tunay na deboto, ang kanilang paglaban sa hirap ay ang pagtingin sa Poong Jesus Nazareno. Ang tunay na deboto, tuwing nahihirapan, tumitingin sa krus ni Jesus. Bagamat siya'y Diyos, hindi siya nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos at namuhay ng isang alipin. Si Jesus ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Kaya walang deboto ng Nazareno na umaastang Diyos. Walang deboto ng Nazarenong feeling Diyos. Dahil ang tunay na deboto, mababa ang loob at masunurin sa Diyos. Sabihin niyo nga po, masunurin sa Diyos. Yan ang katangian ng tunay na deboto, ang marunong sumunod sa Diyos. Kaya nga, ang paalala ng tema ng ating kapistahan, mas mabuti ang pagsunod kaysa
paghahandog sa mga umaasa sa Poong Jesus Nazareno. Mas mabuti ang pagsunod. Walang silbi ang iyong pagsisimba. Walang silbi ang iyong pagsalya. Walang silbi ang pakikipagsiksikan mo dito sa Quiapo kung hindi ka marunong sumunod sa Diyos. Dahil sa pagsunod sa Diyos, ang buhay ng tao ay umaayos. Ilan na ang namatay nang dahil sa pagsuway. Sabi ng wag tatawid, nakamamatay, tumawid. Anong nangyari? Namatay. Ilan na ang hindi sumunod sa magulang na napariwara ang buhay. Sabi ng nanay mo, mag-aral anak. O ngayon, hindi ka nakatapos. Sinong walang trabaho? Sabi ng teacher mo, makinig sa aralin. Dahil puro ka pagsuway. Kaya hindi nababago ang iyong buhay kasi isa kang pasaway. Baguhin mo. Sabihin mo, susunod ako ngayong taon sa Nazareno. Balikan mo ko sa isang taon. Sigurado, bago na ang iyong buhay. Mga kapatid, tanging ang tunay na deboto ng Poong Jesus Nazareno ang makapagdiriwang ng kapistahan. Dahil kahit kailan, hindi makapagdidiwang ang taong pasaway at ang taong hindi marunong sumunod sa Diyos. Enero 9, araw ng Poong Jesus Nazareno. Kapistahan mo to dahil ikaw ay tunay na deboto. At ang tunay na deboto, marunong sumunod sa Diyos. Kaya sa lahat ng totoong deboto, isigaw mo, Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Amen.